manalangin ka, manahan ka sa aming mga puso, sa aming mga buhay, Panginoon. Lord, maraming salamat po, Diyos. Ganun din po, Panginoon. Ano man, Panginoon, ang nakita mong bahid ng aming pagkakasala sa aming puso, isipan, sa gawa, sa salita, Panginoon, kanilang patawarin, Panginoon, at sa lahat ng aming pagkukulang, Panginoon. Lord, salamat sa kapatawaran. Salamat po. Ngayon, Panginoon, ay kami malaya na magpuri, Panginoon, tumawid, Panginoon God. Maraming salamat, Panginoon. Ganun din po, Panginoon, sa iyong lalanitin. Sa oras nito, Panginoon, ikaw ang siyang magbigay ng kahulugan. Ikaw, Panginoon, ang magsalita sa kanya, Panginoon, upang iyong kanyang mga ibabahagi, Panginoon, ng mga salita mo. May pambuhay po namin sa araw-araw ng ating buhay ng Diyos. Lord, salamat po. Kami magtatagumpay dahil ikaw ang aming kasama. Ikaw ang aming maunahin. Ikaw ang aming pupurihin sa oras nito, Panginoon. Salamat po. Salamat. Ito ang sawang alangin sa matagi sa pangalan ng Jesus. Amen. So, ako pa rin po. Ngayon po, pwede yung mga ano sa likod. Dito ka lang po sa harap ko. Sa ikwanta, Pangasinan. Lukatan kayo po lukutin. Gawain ang karak-karaya, pweso. Ay, makakuswa ng harapan. Ay, pag-nabi mo nakarapan. Masarap ako punta dito sa harap. Para makita yung mga kagandahan at kakabuhan. Kaya dito po tayo sa harap ko dahil makatutuan. So, ngayon po, ihanda na natin ang ating mga kamay, ating mga tainga, ating katawan, galitin po natin ito na pagpupuhin natin sa ating Diyos ng mahal. Kasi tinatawagan ko na po ang ating magiging sa song leader na hindi ko po mabanggit ang pangalan niya, si Brother Guapo na lang. Praise God! Amen? So, before we start po, gusto ko lang i-take yung opportunity rin na ito para magpasalamat sa ating Panginoon. So, ewan ko kung napapansin nyo, pero mukha akong may sipon. Pero, inaasma po kasi ako. Sabi ko sa kanya kanina kasi, pag-ising ko, Lord, di ako kapagsalita. Sabi ko, bigla akong nabasa yung nag-open ko ng Facebook. I-translate ko na lang sa atin. Sabihan ka sa Panginoon, kahit na mawala yung boses ko. Kasi maririnig ka naman eh. So yung message ko na yun, sabi ko, sige, inom ako ng mainit na tubig. Hanggang kanina, inom ako ng mainit na tubig. Hanggang sa bumalik yung boses. Kaya nagpapasalamat ako sa Panginoon. Tunay ka na siya ay buhay at simulan na natin ng ating papuri.
Every nation's bow before you. All the friends return to ashes. Eternalize you. As we're seeking hope, it's the Lord of life. Worthy of it all. Praise, glory, honor, and strength unto our God, matchless, endless, the Lord is great. This is the God, and who we are sing praises, glory, honor, and strength unto our God, matchless, endless, the Lord is great. This is the God, and who we are sing, hey, oh, hey, oh, hey, wow. Hey, oh, hey, oh, hey, wow. There is no one like a God. There is no one like a God. Wala kang katulad ng Diyos. Wala kang katulad ng Diyos. Ito ay ating pupunin ng Diyos. Praise the Lord, honor and strength unto our God. Unto our God, matchless, endless, the Lord is great. This is the God, and who is lasting praise. Glory, honor, and strength unto our God. Unto our God, matchless, endless, the Lord is great. This is the God, and who is rising. Hey, oh, hey, oh, hey, wow. 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 Praise to the Lord. Come hands, covers down. Feel the presence of the Lord. Come on, church. Hallelujah. Praise in the valley, praise on the mountain. I praise when I'm sure, and praise when I'm doubting. I praise when I'm gone, but come on, sing. Praise is surrounded. 'Cause praise is the water that is drowned. As long as I'm breathing, I got a reason to praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord, oh my soul. I praise when you feel it. I praise when it's at home. I praise 'cause I know you're still in control. My praise is a weapon. Going down, going down. Oh, my praise is the shout that brings Jericho down. As long as I'm breathing, I got a reason to praise.
boldness to your throne, O God. We offer this song, these praises, and all the worship to the God who only wants us to be happy and with Him. You are a good, good Father. You are a good friend. You are our leader, the miracle worker. Let the Holy Spirit fall on us. Hallelujah. You step down into darkness. Open my eyes, let me see beauty
lahat na kami ay iyong sinasamahan. Habang kami ay nag-aalay ng papurit pagsamba. Dahil karapat-dapat ka. Ay, napakabuti mo, Lord. Naway ang pangyayari nito, Lord, ay hindi namin makakalimutan. Naway lagi kang mamutawi sa aming mga pusong isipan. Lagi mo kami punuin ng iyong pagmamahal. Turuan mo kami, Lord, kung paano makausapin, kung paano makarating sa iyo. Gamayin mo kami sa aming mga ibinabalik namin ang lahat ng papurit pagsamba sa tunay na ngalan at makapangyarihan na Diyos. Hallelujah. Halos hindi ako nakapagsalita. Grabe. Grabe talaga si Lord. Pag siya ang lumilis. Naiyakan ako sa ganda ko. Dahil ang Diyos ay nakaabot po sa karoon ng ating Panginoon ng ating pagpupuri sa Kanya. Kaya ngayon po, ito na po yung parte sa ating buhay na sa pagbibigay po sa ating Panginoon. May utang ito na nararapat naman po ibigay po natin para sa Panginoon, yung para sa Kanya. Kaya tinatawagan mo na po natin for Dadako po tayo sa ating offering. Let me share to you sa Tagalog na lang po from Kawikaan chapter 3 verse 9 to 10. I know English na lang po. Proverbs 3:9 to 10. Honor the Lord with your wealth and with the first fruits of all your produce. Then your barns will be filled with plenty and your vats will be bursting with wine. So, sa verse po na ito, sa Tagalog, ay nagtuturo na parangalan ng Panginoon sa pamamagitan ng paghahandog ng unang bunga ng ani at kayamanan. Ang pangako ng Diyos ay mapupunang sagana ang mga kamay at aapaw ang mga sisilan ng anak. So, alam ko po na ang bawat isa sa atin naniniwala po na kapag ibinigay natin yung best of the best, alam po natin na ang pagpapala ng Panginoon ay siksik-liklik at umaabaw pa po. So, parang alam po natin ang ating Panginoon sa ating pagbibigay. Lagi po natin ituon ang ating sarili sa Kanya lamang po. Tayo po ay manalangin. Panginoon, maraming po salamat sa oras ito na pinagkaloob niyo po sa amin. Salamat po sa paghahandog ng ating tithes and offering at mga bagay, Panginoon, na magagamit ko po sa inyong gawain, Panginoon, sa paglago ng inyong gawain, samahan mo nga po kami, at pagpalain mo po ang bawat isa sa amin, kayo nga po ang siyang magbigay ng siksik-liglig at umaapang na pagpapala. Muli, ang lahat ng ito ay pinadalangin namin sa tanging pangalan niyo lamang, Jesus. Amen.
makinig at bago po tayo kumain sa salita ng ating Diyos na mahal. Meron po tayo magbibigay ng special number. Kaya so tinatawagan ko na po ang ating pastora na nakaganda. Sorry po, meron po ba? At tayo po ay ate ba lahat kapag magbatan po? Sorry po. Excited lang kanina na mapakinggan yung boses ng ating pastora, napakagandang pastora. So, tinuloy ko na po. Tayo po sa kanya. Bago po ako kumanta, yung verse yung kantang po to, nasa Bible. Sino po may magandang balita sa inyo? Kahit ang salita ng Diyos, makikita po siya sa Psalms chapter 139. Tingnan niyo po yan Salmo o Awit chapter 139 sa mabuting balita at saka po sa ang salita ng Diyos. Pakinggan niyo po yung kanta. Hindi ko po alam kung naririnig niyo na po to. Ang kumanta po dito is Papuli Singers. So, namnamin po natin yung kanta na to kasi para po sa Panginoon. Lalo na po sa ating mga sarili na kapag dumaraan po tayo sa mga pagsubok po na hindi natin masabi kahit kanino, pero sa Kanya, nalalaman niya, alam niya lahat ng nangyayari sa buhay po natin. Sige po, pakiplay na po. Sana mapagpala po kayo sa kantang ito. Kantahin po natin ito para sa Panginoon.
ano yung army na yun. So, hindi na po ako palinggo-linggo. Tayo po ay upo na po. At ihanda na po natin ang ating puso at isipan upang nangnanin ang salita ng Diyos na ibabahagi ng ating pastor na napakagwapong pastor. So, tinatawagan ko na po ang ating magsasalita sa oras nito. Tinatawagan ko na po si Pastor Market Perez. Magandang umaga po sa ating lahat, lalong-lalo na po ang ating Panginoon. Isang mapagpalang umaga muli, mga kapatid. Yung MC natin may pa-slow mo pa talaga. Yan po, sabi po ng ating MC, let us all prepare ourselves, our mind, our heart, na makinig ng salita ng Panginoon. At sa mga nasa likod po, pakiusap ko lang po sa inyo na please, makinig po tayo ng salita ng Panginoon upang sa ganon, mamuhay tayo ayon sa kanyang kalooban. Sa oras pong ito, mga kapatid, purihin ang Panginoon sa kanyang kabutihan. Sa praise and worship team, to God be the glory. You know, I don't know when was the last time na nangusap ang ating Panginoon. Pero, napagtanto ko mga kapatid, last week, I was the song leader. And today, I am the preacher. Nakita ko yung difference. Sabi ko, grabe pala. Kung song leader ka at preacher ka, ano yung difference? Pero iisang goal kasi to give glory to God. Pero yung praise and worship team, medyo challenging part. Why? Kasi as a song leader, you are preparing the congregation sa paanan ng Panginoon. And with that, na you are ready to receive the Word of God. Kaya nung sa praise and worship team, you know my prayer? As a song leader, kasi nawala yung isang kapatiran natin na talagang may gift of interpretation. My prayer is, Lord, magbigay ka, Panginoon, ng isang kapatiran na mag-i-interpret ng iyong salita. And palakpakan po natin ang ating Panginoon. To God be the glory. Na pinatunayan ng Panginoon that Jesus is here. Hallelujah. Kaya sa oras na ito, hayaan niyo pong mangusap ang banal na Espiritu po sa atin. At namnamin po ang bawat salita ng ating Panginoon. Last week, supposedly, tumatawag si pastor sa akin. Ako yung mag-preach sana. Inagkataon, last week, Monday pa lang, binigay ko na yung yung list of songs ko, opening song, praise and worship ko. Kasi sabi ko, Pastor, pasensya na po. Kasi po, ako po yung song leader. Nagkataon, tinawagan ko si Ate Brenda, agaw na ubat, kaligtas niya, kuwang ko. Tinawagan ko si Jen, hindi na naman sumagot, nakaligtas din to. Tapos, tinawagan ko si Ate Grace. Sabi ko kay Ate Grace, ito talaga ang binigay ng Panginoon. Sabi ko last week. Ate, sabi ko,
pwedeng kayo po yung muna yung mag-share kasi song leader po ako. Sabi niya, marjid kan talaga. Sabi niya last week. Pero we praise God because that heart willing to serve the Lord. Yun yung kagustuhan ng Panginoon. And sabi ko kay Ate Grace, sige ate, kung ayaw niyo po, kayo po mag-song lead, ako po magpipreach. Sabi ko, ay lalong hindi. Sabi. Kaya purihin ang Panginoon sa mga buhay na willing na magpagamit sa ating Panginoon. And sa oras pong ito, habang ginagawa ko tong sermon na ito, ang daming nag-flashback talaga sa akin. And napapanahon, hindi ko naman sinasadya na ito yung preaching ko because nag-pray ako. Lord, ano yung isi-share ko? Ano yung gusto mong iparating sa ating mga kapatid? And speak to them. And this time, isipin natin, kailan nagkulang ang ating Panginoon nung dumadaan tayo sa pagsubok. Life is full of trials. Ang buhay ay puno ng pagsubok, mga kapatid. May mga pagsubok talaga na dumarating sa ating buhay bilang paghihirap. May mga iba't ibang sakit. Pagkawala ng ating mga minamahal sa buhay. Problema sa pera. At yung iba naman, yung rejection sa trabaho, rejection sa tao, approval ng tao. Mayroon ding pagsubok, mga kapatid, bilang tukso. Temptation. Ano ang mga yun? Galit, kayabangan, lust o pagnanasa, sama ng loob, bitterness. After that bitterness, meron tayong revenge, paghihiganti. According to His Word, trials test our faith. Diba? Tinetest ng Panginoon kung gaano yung level ng ating pananampalataya. Pero trials reveals our hearts. Reveals our hearts. Diba? Kapag dumating yung pagsubok, mga kapatid, diyan nalalabas kung ano nasa puso natin. Introduction lamang ito, mga kapatid. Wala pa tayo sa Hello. Sinusubok ng pagsubok ang ating pananampalataya. Ngunit inilalantad ng tukso ang ating mga puso. Mga kapatid, thank you. Hindi lamang tayo tinawag ng Diyos na magtiis sa hirap. Tinatawag din tayong mabuhay ng banal habang nagtitiis. Mabuhay ng banal habang nagtitiis, habang dumadaan ka dyan sa sitwasyon mo ngayon. Many Christians fail, di ba? Not during suffering. Hindi dahil sa problema, kundi dahil sa kanilang naging reaksyon doon sa problema. Nagigets niyo, mga kapatid? Maraming Kristiyano daw ang bumabagsak hindi dahil sa problemang yun na dumating sa buhay ninyo. Pero, dahil sa kanilang pag-take or yung reaction, yung action nila doon sa problema.
Sometimes, they blame God. Nagagalit pa. At doon nahuhulog sa kasalanan. So sa oras na ito, mga kapatid, our text is from James chapter 1, verse 12 to 21. Please allow me to read. Blessed is the one who perseveres under trials. Under trial because having stood the test, that person will receive the crown of life that the Lord has promised to those who love Him. When tempted, no one should say, God is tempting me, for God cannot be tempted by evil, nor does He tempt anyone. But each person is tempted when they are dragged away by their own evil desire and enticed. Then after desire has conceived, it gives birth to sin. And sin, when it is full grown, gives birth to death. Don't be deceived, my dear brothers and sisters. Verse 17. Next slide. Every good and perfect gift is from above. Next slide, please. Coming down from the Father of the heavenly lights, who does not change like shifting shadows. He chose to give us birth through the word of truth, that we might be a kind of first fruit of all He created. My dear brothers and sisters, take note of this. Everyone should be quick to listen, slow to speak, and slow to become angry. Because human anger does not produce the righteousness that God desires. Therefore, get rid of all moral filth and the evil that is so prevalent, and humbly accept the word planted in you, which can save you. Let us all bow our heads and let us all pray. Heavenly Father, we thank you for your word, your living word sa oras na ito. Lord, this day, sa lahat, Panginoon, na mapag-aaralan po namin inyong mga salita, Ama, open our heart as your heart, Panginoon, na makita namin, Panginoon, kung ano, Panginoon, ang kagustuhan mo sa aming buhay at mamuhay kami ng matuwid ayon sa iyong kalooban. Open our ears as your ears, Lord Jesus, to hear kung anong, Panginoon, ang gusto mong sabihin sa amin through your word. And open, Lord Jesus, our mouth as your mouth to speak the truth, Panginoon, sa amin at sa bawat isa, Panginoon. And Lord, we declare your victory upon victory right now. Lord Jesus, we thank you. And Holy Spirit, speak to us right now. Speak to us, Jesus. In this we ask. In the mighty name of Jesus. Amen. Sa oras na to, mga kapatid, that's our text. At makikipag-usap po ako with our theme today, living right in the midst of trial. Sa Tagalog po, pamumuhay ng matuwid sa gitna ng pagsubok. Living right in the midst of trials. Most of us naman, nakakaranas tayo ng paghihirap, ng problema. Kasi we are still human being. Buhay pa tayo. With this living right in the midst of trials, mga kapatid, makikipag-usap ako sa apat. Apat. Next slide. How do we live right when life feels wrong?
In Tagalog po, paano tayo mamuhay ng tama kapag mali ang takbo ng buhay? Meron silang sinabi, it's okay not to be okay. And that's tama. Kung hindi ka okay, okay lang yan. Kasi dumadaan talaga tayo sa puntong hindi ka okay. That's why there is Jesus. How do we live right when life feels wrong? Kapag dumadaan tayo sa problema na kinakaharap natin. First point. Endure trials because there is a reward. Magtiis sa pagsubok sapagkat may gantimpala. And that is verse 12. Blessed is the one who perseveres under trials because having stood the test, that person will receive the crown of life that the Lord has promised to those who love Him. Mga kapatid, next slide please. Trials are not punishment. They are preparation. Hindi kagustuhan ng Panginoon na bigyan ka ng problema. Pero ang kagustuhan ng Panginoon, paano ka tumayo sa problema. God is not trying to destroy you. He is developing you. Hinuhubog ka ng Panginoon. And we have best example dyan. Ang buhay ni Job. Job's life. Gasgas na sa atin yan. Diba? Nawala ang lahat ng kanyang anak. Ari-arian, lahat nawala. Friends. And that's the best example, ang buhay ni Job. Hindi niya tinalikuran ang Panginoon. And there is promise. There is a promise na sinabi ng ating Panginoon. Kapag nag-stood up tayo, kapag nanatili tayong matatag sa presensya ng ating Panginoon, sa piling ng Panginoon. At ano po yun mga kapatid? That is the crown of life. Eternal reward, mga kapatid. There is promise, not money, not comfort, not success, but the eternal life ang binibigay ng ating Panginoon sa atin. Hindi pag-iwas sa pagsubok ang layunin ng mananampalataya, kundi katapatan sa gitna ng pagsubok kung gaano tayo katapat sa ating Panginoon. Marami ang gustong alisin ng Diyos sa buhay natin. Kasi ang nais ng Diyos, mga kapatid, ay ang dalisay na puso. Alam niyo ba mga kapatid kung paano kine-create or niluluto yung gold? Yung gold na mamahalin ngayon. Yan lagi ang example ng Panginoon sa kanyang mga salita. Refined gold. Same thing sa ating pananampalataya. You know why? Kapag ang gold kinuha sa minahan, ipapainit yan ng ipapainit para mawala yung mga impurities. Ano po yung mga impurities mga kapatid? Yung sobrang tubig, yung dumi doon sa gold. Mag-evaporate. Yan ang gusto ng Panginoon sa atin. Mawala yung mga kasalanan natin para purong-puro tayong humarap sa ating Panginoon. Refined gold. Pure gold. Di ba ang mahal ng gold? Same. If you will refine yourself to God, karapat dapat tayong tumayo sa harapan ng Panginoon.
Endurance proves love for God. Endurance proves love for God. Magtiis ka. Kasi buhay ka pa. You know what? Nung dawn prayer namin, kami ni Ate Indaw, kala ko solo flight ko na naman. Buti na lang dumating sa Ate Brenda. Thank you, Ate Brends. Last week kasi pagod si Pastor. Prayer meeting namin ng 4 a.m. Ako lang talaga mag-isa. Pero yun nga, sinabi ko nga when I was leading the praise and worship, hindi ako magsasawang magpuri sa iyo, Ama. Because you deserve this. Napag-usapan namin ni Ate Brand kanina. Related lang po dito sa endurance proves love for God. Magtiis ka kasi buhay ka pa. Nakakainggit yung mga namatay. Yun yung napag-usapan namin, nakakainggit yung mga namatay. Oh, bakit nakakainggit? Di ba? Sabi nung preaching ng ating pastor, mas mahalaga yung kamatayan kaysa yung kapanganakan. Why? Kapag pinanganak ka kasi, lalaki ka, may experience mo yung mga problema, trahedya sa buhay. Pero pag namatay ka na, kapiling ka na ng Panginoon. And that's the greatest reward. Kaya nga excited nga akong mamatay eh. Pero syempre, nasa Panginoon yan kung kukunin ka niya. If it's your time, it's your time. So baguhin natin. Di ba? Ang sarap kayang kapiling mo ang Diyos, nagpupuri ka lang, no pain. Puro kasiyahan yung mararanasan natin. Doon ako na-i-excite. Wala ka ng problema, kundi magpuri sa Panginoon. No more problems. No more quarrel sa mga asawa natin. Di ba? Wala nang away, wala nang selosan. Hay nako. Arate masiselos ditan ha. Give life. Give life. Huwag tayo masyadong stricto naman. Di ba? Feb 14. Paano nyo ba sinelebrate yung 514 ninyo? Hindi kami nag-celebrate ng asawa ko kasi we celebrated the Valentine's serving the Lord. Oh, dyan. Di ba? Nakakalimutan nyo kung sino yung greatest love ninyo, si Lord yan. You know what? Mga husband and wife, huwag tayo masyadong maselos. Anong connect nun? Patawa ko lang kayo kasi medyo inantok na kayo. You know? Mga kapatid, manatili tayong matapat sa ating Panginoon. O, di ba? Alam nyo, hindi ko alam kung pang third ko na ba to o kung pang fourth. Ibig sabihin, nakaulit ako kasi nga, maiksi yung preaching ko. Sabi nila, kapag matagal ka mag-preach, hindi ka na makakaulit. Kaya, bilisan natin ng konti. Second, understand the source of temptation. Unawain ang pinagmulan ng tukso. And that is in verse 13 to 15. When tempted, no one should say, God is tempting me. For God cannot be tempted by evil, nor does He tempt anyone. But each person is tempted when they are dragged away by their own evil desire and entice. Then after desire has conceived, it gives birth to sin, and sin, when it's full grown, gives birth to death. So let's focus on chapter 13. When tempted, no one should say, God is tempting me. Madalas sinisisi natin yung mga tao, di ba? Yung sitwasyon. Yung kapitbahay natin. Even the devil. Ay, kasi demonyon talaga ya eh. So, di ba? Nagbigay ng problema ko eh. Minsan, sinisisi natin ang Panginoon din. Di ba? Even God. Sinisisi natin sa problema natin. Pero anong sinabi diyan sa salita ng Panginoon?
Temptation does not come from God. But God tests faith. But He never tempts to sin. Sinusubok ng Diyos yung ating pananampalataya, mga kapatid. Ngunit hindi siya nagtulak sa kasalanan. So ano pala yung source ng kasalanan? What is the real source? And that is chapter 14. Each person is tempted when they are dragged away by their own evil desires and enticed. So ang problema ay hindi nasa labas, kundi nasa loob. Ikaw. Hindi nasa labas yung tukso o problema, kundi nasa loob natin yan. Next slide. May proseso yan, mga kapatid, kung bakit tayo natutukso. The first one is desire, deception, disobedience, and death. Ano yung desire pag nanasa natin? Wrong cravings. Wrong craving begins. So ano yung mga desire, 'di ba, sa pagkain? Ano yung cravings mo? Yung medyo maalat, yung mga medyo matamis. Same thing sa temptation. Ano yung own desire mo? Nagsisimula sa maling hangarin, mga kapatid. Nagsisimula yan sa maling hangarin. Second, deception. Paglilin lang. Yung desire kasi, mga kapatid, di ba? The devil, nung pumunta dito para to deceive, to kill, and destroy. Ibig sabihin, yung deception, sin looks attractive. Hindi magpapakita ng Satan yung natatakot ka. Hindi ganun. Ipapakita niya, wow, ang cute, wow, ang ganda. Ganun. Ganun maglinlang ang ating Panginoon. You know what? Same thing sa pinapanood ng ating mga anak, mga apo. Diba? Ano bang pinapanood nila? Roblox. Hindi mo alam. Meron ng halong, ano yun? Ni Satan. Kaya be careful tayo. Mapagmatsyag tayo. Kasi hindi bibigay na niyang Satan, hindi bibigay ni Satan yan na pangit. Kundi maganda sa ating paningin. Very attractive. After the desire, after the deception, next is disobedience. Pagsuway. Sin is committed. Sin is committed. Nagagawa na ang kasalanan. Nagdwell ka na sa kasalanan. Kasi nga, di ba? Yung cravings mo, wow, it looks attractive. Na-deceive ka na. And nagawa mo na. And that is disobedience. Disobedience. And lastly, death. Not physical death, but spiritual death. Spiritual destruction. Spiritual na pagkasira. Kung ang Panginoon ay nangungusap sa'yo, magalak ka. Why? Malapit pa rin sa'yo ang banal na Espiritu. Pero matakot ka kapag gumagawa ka ng kasalanan at wala ng conviction, sanay ka na, immune ka na. Doon ka matakot. Why? Because the Holy Spirit speaks to those who acknowledge Him. The Holy Spirit speaks to those people who call Him. Pero dahil sa kasalanan mo, nagdidwell ka sa kasalanan mo, lumalayo ang banal na Espiritu. At kapag hindi na siya nangungusap sa'yo, go back to your first love. You have to earn it again. Di ba sabi nila, ang hirap bumalik sa Panginoon. Yes po, natry ko po yan. But you have to strive. Panatilihin mong malinis ka sa harapan ng ating Panginoon. Sin
never starts big. Di ba? Ang kasalanan, hindi yan nag-start sa malaking problema agad. Kundi, paunti-unti yan. Di ba? Sugal. Sa tingin mo, tataya ka ng 1,000,000 agad? No. Magsisimula yan sa piso, 5, 10, sanlasos. Naging 900 lang, naging 1,000 lang, naging 10,000 lang, 50,000. Sin never starts big. Kundi sa maliliit lang talaga. At tuwang-tuwa ang kaaway niyan. Yes, sige, taya ka. I work, at Resorts World Manila. Nakita ko kung paano nasira ang buhay ng mga manunugal. Sorry sa mga Tagalog. Alam mo yung ang ganda-gandang babae, ang gwapo-gwapong lalaki, fresh na fresh pag nakita mo sila. Pero nung nag-work na ako doon, monthly, 2 months, 3 months, 4 months, akiglaya man na amusi. Yung ganun, akini, biruyutak laya marumi na siya. Nadwell na siya doon sa kasalanan. Hindi na sila umuuwi. Hindi na sila kumakain para lang maitaya. Isa pa, sinanla ang bahay, sinanla ang sasakyan. Grabe ang ginagawa ng ating kaaway. Nagdo-double time. At ikaw din sumasabay mag-double time. No. You are all children of God. You are all children of God. Pornography. Mabantay-tay bold. You know what? Deception yan. Kasalanan yan. Why? Righteous ba? Yung manood ka ng pornography? Kasalanan po yan mga kapatid, I'm telling you. Why? Finifeed mo yung utak mo kasi. Ay, ganito pala yung ginagawa na. Na-open na. So, may curiosity ka na. So, gagawin mo na siya. May alam ka na, may knowledge ka na. Mga kabataan, be careful. Be careful. Sin never starts big. It begins small in the heart. Trials reveal what is inside us. Di ba? Inilalabas ng pagsubok kung ano ang nasa loob natin. Di ba? Strong ako, strong yung faith. Yes, strong ako. Pero pag dumating yung problema, are you still strong? Diyan masusubok. Kung strong ka talaga, ibig sabihin, bumagyo. Hindi ka matutumba. Umulan, bumagyo, hindi ka masishake. Unshakable ka dapat. Pressure doesn't create character. It exposes character. Di ba? Hindi gumagawa ng ugali ang pressure. Inihahayag nito ang totoong ugali mo talaga. Nakita mo ba, pag na-pressure ka, napapansin mo, kapag na-pressure ka, kinakabahan ka, doon talaga lumalabas yung ugali mo kung saan ka tatawag. Pero purihin ng Diyos. Dahil ang lahat ng anak ng Diyos, ma-pressure man, dumaan man sa problema, hindi yan unshakable. Amen. Mahina. Amen. Third point. Remember. Next slide. Remember the goodness of God. Don't be deceived. My dear brothers and sisters, every good and perfect gift is from above, coming down from the Father of the heavenly lights, who does not change like shifting shadows. He chose to give us birth through the word of truth, that we might be a kind of first fruits of all He created. Sabi niya mga kapatid, in
Verse 16, don't be deceived. Every good and perfect gift is from above. Ibig sabihin, you have the discernment spirit. Diba? Siyempre, maliban na lang, timaya kadloto, tapos analo ka. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Kaya nga, binigyan tayo ng wisdom. Lahat ng involved sa pera ay sugal. Except doon, siyempre. When suffering comes, people doubt God's goodness. Diba? Dumating lang yung problema. Wala na. Ayoko na, nanghihina na ako. It's okay not to okay. Okay lang po na hindi ka maging okay because you're still human being. Hindi ka perfect. Nanghihina ka din. Pero huwag kang mag-doubt sa gagawin ng Panginoon. Question mo sa sarili mo, Lord, bakit mo hinayaan ito? Iisip mo, against na ang Panginoon sa'yo. But no. He is all preparing us. He is all preparing us. Next slide. Do not be deceived. God is faithful. Why? Kaya nga binigyan niya tayo ng wisdom para alam natin yung tama at mali. Alam mo na ngang mali, pumunta ka pa. Alam mo na nga nag-iinuman sila, pumunta ka pa. Kung ayaw mo talagang uminom, di wag kang pumunta. Right? Minsan tayo talaga yung gumagawa ng problema natin. Minsan talaga, yung hindi natin dapat pagkagastusan, pinaggagastusan natin. Hindi lang po applicable sa inyo yan, pati sa akin din po yan. Salvation. God is faithful. Grace, biyaya ng Panginoon. New birth. He chose to give us birth through the word of truth. And that is verse 18. Sa gitna ng pagsubok, mga kapatid, ang krus, ang pinakamalaking patunay na kabutihan ng ating Panginoon. Binigay niya yung bugtong niyang anak. Diba? Para magkaroon lang tayo ng salvation. He's still faithful. The cross, nung pinako ang Panginoong Jesus sa cross, it proves that God is not against you. He is always with you. Sometimes temptation, yung pagdududa, 'di ba? Make us doubt sa ating sa Panginoon. But faith remembers his goodness. Faith, yung pananampalataya natin. You know the song, Goodness of God? All my life, you have been faithful. All my life, you have been so good. Huwag tayong malinlang, mga kapatid. That all good is from the Lord. That's why binigyan niya tayo ng wisdom, ng salvation, grace, and new birth. He is always faithful.
Lastly, respond the right way. Verse 19, my dear brothers and sisters, take note of this. Everyone should be quick to listen, slow to speak, and slow to become angry. Because human anger does not produce the righteousness that God desires. Therefore, get rid of all moral filth and the evil that is so prevalent, and humbly accept the word planted in you, which can save you. Everyone should be quick to listen, slow to speak, and slow to become angry. Next slide. Trials, di ba? Ang pagsubok ay kadalasang nagdudulot ng galit. Di ba kapag may pagsubok tayo, we complain, nagko-complain tayo, nagrereklamo tayo. We argue. Yan, yung mga asawa mahilig makipag-argue. We react emotionally. Diba sa galit natin, we react emotionally? No, mga kapatid. According to His Word, kahit galit ka, kahit na ano yung sitwasyon mo, quick to listen. Next slide, please. Quick to listen. Listen to God's Word before reacting to the situation. Ibig sabihin, mga kapatid, makinig muna sa salita ng Diyos bago mag-react doon sa sitwasyon na pinanggagalingan natin. Hindi yung basta-basta tayo nagre-react, hindi ka pa nga nakikinig. Actually, may mga taong ganun eh. Magkikwento ko pala, ang dami, hindi ka na nakasabat kasi ang dami niyang sinabi. Slow to speak. Words spoken in pain often produce regret. Ang salitang nasabi sa sakit ay kadalasang pinagsisisihan. Diba? Totoo? Kapag nakapagsalita ka ng masakit sa kapwa mo, mababawi mo ba? Makakapag-sorry ka? Yes. Pero the pain, pasagin ko to, ilaglag ko dyan, buuin ko, ilagyan ko ng glue. Bumalik nga, pero yung lamat hindi na babalik. Tama? Kasi andun pa rin yung sakit. Nabuo mo nga, pero hindi na babalik yung sinabi mo. Same thing, sa salita. Words are like a sword. Tagos. Tagos yan. Mong lamay tinampal da ka, kwan eh. Yun yung kasabihan. Mong lamay tinampal da ka, tatis. After 1 week, hanggang pula may sakit to. Pero yung salita na binitawan sa'yo, 1 year, 2 years, 3 years, wala. Andyan pa rin. At sinasabi sa katuruan ng Panginoon, quick to listen, slow to speak, and lastly, slow to anger. Human anger does not produce the righteousness that God desires. Hindi ka gustuhan ng Panginoon yan? Ang galit ng tao ay hindi nagbubunga ng katwirang nais ng Diyos. Pag galit ka, ano bang nasasabi mo? Mali-mali. Kahit na wala ka na sa katwiran, mali pa rin yung sinasabi mo. Same thing, di ba? Sabi nga nila, don't speak when your mouth is full. Same thing. Because your heart is full of anger, don't speak. Huwag kang magsalita. Take time. Take time to reflect. You know what, my brothers and sisters in Christ? Pag nag-away kami ng asawa, kwento yung away. Dahil sa maniwala kahit hindi. Oo, nag-aaway kami, pero ang pag-aaway namin, hindi po, patahimikan. Patahimikan talaga. As in talagang tahimik, wala kang maririnig. Ganon kami mag-away talaga.
wala kang maririnig. I don't know, hindi ko pa naman nababasa to, pero ganun kami. Na-apply ko na pala to. Dati pa, hindi ko pa nababasa. Why? O, di ba? Kasi kapag nag-away kami, makakala ka laba. Kasi pag nag-away kami, dako sa style to, dako sa gawa-gawaan to. Di ba ganun ang babae? Tapos, apata ba, ulukan ko mo, maong ba, ka ba? Kasi nga hindi niya sinik yung help mo, hindi siya nagpatulong. Ilukas ni bintana, o luluso niya, tapos kakinto, nitibakyar. Tapos dyan dunot ko, syempre hindi ako tumatawa na nakikita niya. Dyan dunot ko, param, takin. Yung ganon. Tapos tatawa na lang kami kapag naging okay na. Pero that's how we argue. Quick to listen, slow to speak, and slow to anger. And sa mga mag-asawa, mga kapatid, please listen sa mga mag-asawa. May isang kwento before we end this sermon. May isang kwento, mga kapatid. Yan. You will bring life or you will bring life. O, di ba kinento ko na to sa sa Bible study namin sa family. Nakwento ko din kay Pastora Agnes to kasi nga nag-usap kami eh. And very relatable naman sa lahat. Ano yung you will bring life? Magbibigay ka ba ng buhay or magbibigay ka ng kutsilyo? Hindi, you will or you will bring knife. May isang mag-asawa, ganito ang nangyari. Yung lalaki, nagtatrabaho sa opisina. Yung babae, nagtatrabaho din pero nasa bahay na. Kasi nga, anniversary nilang mag-asawa. Oh, sakto, February 14. Saan kayo nag-date? Sana all. February 14, i-anniversary nila. Yung babae, super excited. Nagluto, ang daming niluto, nag-prepare, may pa-candle lightning pa, yung ganun. Very romantic. Sinet up niya yung mga isa-set up, luto na lahat, kinuha niya yung maganda niyang damit, non-lipstick, non-makeup, di ba para maganda siyang tignan. Ang usapan nila, 7 p.m. Yung 7 p.m. na yun, naging 8, manaalagarian maong may naghihintay na yung babae talaga. Minessage niya ng minessage, natartar to yung message. Naging alas 8, wala pa rin yung asawa niya. Tinartar pa niya ng message, tawag-tawag, walang sagot. Tapos, alas 9, wala pa rin. Dumating yung asawa ng alas 10. Ano ang magiging reaction ng babae? Nampasupur sayan, may busy rin. Imbabantag to. Hindi. Di ba? Ano ang normal na reaction ng babae? 3 hours of waiting doon sa asawang lalaki na nag-prepare ka, nagluto ka ng masasarap, kasi anniversary nyo, nagpa-candle lightning ka, nagbihis ka, nagpabango ka, ang bango-bango mo, nag-makeup ka, tapos biglang 3 hours ka naghintay. Sabi ng babae, feeling ko sa isip niya, deserve ko ba to? Manda ka talaga Parang ganun eh. Pero, diyan papasok mga kapatid. You will bring life or you will bring life. Ano ang ginawa ng asawang babae? Nagbuntong hininga. Nag-question lang sa asawa. Ano ang nangyari? Wow. Ano ang nangyari? Kung ikaw, are you a nagging wife? Basyo tulad amin. Nag-speak in tongues agad eh. Dahil, naalmaray na ng salita. Yung babae, nag-question lang. Ano ang nangyari? Yun pala, yung lalaki, nawalan ng trabaho, pinagalitan ng boss. So you, na asawang babae, as the wife, or vice versa, as the husband,
Are you bringing life to your family? Or are you bringing knife to your family? Kasi sa situation ganun, mahiwalayan eh. Or you will bring life doon sa pamilya mo. Mga kapatid, piliin natin mag-slow to speak, quick to listen, quick to speak, and slow to speak, and slow to anger. Why? Kasi po ito ay nagbibigay buhay sa pamilya. Same thing mga kapatid, mga asawang lalaki. Mostly kasi, super saiyan tayong tampol di ba? Mainitin ang ulo. But then, this is the word of God sa lahat po ng narito. Let's bring life to our family and put God in the center. Our marriage upang sa ganun magkaroon ng buhay ang ating pamilya. My final challenge, mga kapatid. Next slide. When trials come, you have two choices. Dalawa lang po yung choices natin. You can follow your emotions or you can follow God's word. Diba? Napakasimple. Kung paano mo i-take ang bagay. Susunod ka sa damdamin mo o susunod ka sa salita ng ating Panginoon? Kapag dumating ang pagsubok, yan lamang po ang ating pipiliin. Ang isa ay hahantong sa kasalanan o ang isa ay hahantong sa korona ng buhay, crown of life. Next slide. In my conclusion po mga kapatid, trials bring reward. May gantimpala po ang pagtitiis. Temptation comes from the inside. Ang tukso ay nanggagaling po sa loob po natin. God remains faithful. He is always faithful. At binabago ng salita ng Diyos ang ating buhay. The Word transforms reaction kung paano po tayo mag-react. So, the Christian life is not just surviving trials. It is living right during trials. Kung paano tayo mamuhay habang dumadaan po tayo dyan sa pagsubok. Final thought. Next slide. Ito lang po ang uiiwan ko sa inyo. Your trials may either draw you away from God or draw you deeper into God. Ang pagsubok mo ay maaring maglayo sa Diyos o magpalalim sa'yo sa Diyos. So, ang pagkakaiba po doon, mga kapatid, kung paano tayo tumugon doon sa trials natin. Tayo pong lahat ay tumayo at dyan po nagtatapos ang ating sermon. Sa oras na ito mga kapatid, sa napakinggan nating mensahe ng ating Panginoon, marapat lang na ibalik natin ang papuri at pasasalamat
sa ating Diyos. Ang pagsubok, mga kapatid, yes, it's okay na umiyak tayo. It's okay na manlupay-pay tayo. Lalo na kung yung pagsubok na yun ay sobrang bigat. Sobrang bigat. Pero there is assurance na sinabi ng Panginoon. Habang dumadaan ka dyan sa problema niya, sa pagsubok na niya, you have to draw near, deeper to God. This time, let's worship the Lord and bring back all of His goodness. And love you, Lord, is Jesus. For your mercy never fails me. All my days I've been held in your hands. From the moments I wake up, and I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. My church, all my life, all my life you have been faithful. Yes, Lord, we praise your name. All my life we glorify your name. You have been so faithful to us, Father. Yes, Jesus. Oh, I will sing of the goodness of God. Of your voice, your voice. That you take me to higher in the darkness night. You are close like no other. I know you as a Father. Yes, Jesus, here we are, Father. Here we are, Lord. Giving our life fully to you. And the goodness. You have been so faithful to us, Lord. All my life you have been faithful. Kahit gaano man kalaki yung pagsubok na dinadanas namin, Ama. You have been so faithful. You have been so faithful to us. Kahit na malaking pagsubok na ibigay mo sa amin. Maawitan, pupurihin, itataas sa kanya mong pangalan. Hallelujah! All my life you have been faithful. You have been so good. You have been so good, Jesus. So good. Everything that I can say. No one can say of the goodness of God. Lord, you have been faithful. Yes, Lord. All my life you have been so good. Everything that I can say. Oh, I will sing of the goodness of God. I will sing the goodness of God. I will sing of the goodness of God. You have been so faithful to us. You have been so good to us. Lord, buhay na Panginoon. Buhay na Diyos na aming sinasamba noon, ngayon at magpapalagay.
magpakailanman. Ipakita mo sa amin, Ama, kung gaano mo kami kamahal. Habang kami, Panginoon, ay dumadaan sa pagsubok ng buhay. Lord, hindi namin kaya. Pero dahil nandito ka sa aming buhay, ay wala po kami hindi kakayanin. Salamat po, Ama, sa assurance na binigay mo sa amin. Na every battle, Panginoon, every sickness, makakaya po namin. Dahil kasama namin ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Diyos ng hari ng at hari ng mga hari. Diyos ng mga Diyos. Ama, narito kami, Panginoon. Narito po kami, Ama. Puspusin mo po kami, Panginoon, ng banal na Espiritu. Puspusin mo po kami, Panginoon, ng banal na Espiritu upang mamuhay at maglingkod ayon sa iyong kalooban. Salamat, Ama, sa mga salita at buhay. Nananatili kami, Panginoon, sa iyong presensya, Lord. Lord, sa oras na ito, sa lahat ng aming napakinggan, itanim mo, Ama, itanim mo sa aming puso at isipan. Upang sa ganun, Panginoon, lahat ng pagsubok na aming dadaanan, sa pangalan mo lamang, Jesus, ay kami ay magtatagumpay. Sa pangalan mo lamang, Jesus, in Jesus' name, we are victorious. Name of Jesus, we proclaim the victory in all trials, in all problems na aming anan. Salamat, Panginoon, sa assurance sa araw na ito. Salamat, Ama. And Lord, we pray, Lord Jesus, sa pamilyang ito, mula sa nanay, mula sa tatay, Lord Jesus, Lord, be the center of our marriage, be the center of this family, be the center, Lord Jesus. At alam po namin na wala ang magagawa ang kaaway dahil ikaw ang nasa gitna ng aming pamilya, ikaw ang nasa gitna ng aming mga anak, and we proclaim the name of Jesus sa pamilyang ito. At wala sino man, Panginoon, who can attack us, who can against us, because you are with us. You are with us. Lord, pagpalain mo ang lahat ng narito, mula sa pinakamatanda hanggang sa pinakabata. Salamat, Panginoon. Protect us with your holy blood, with your precious blood. Thank you, Jesus. At uuwi po kami, Panginoon, na dala-dala namin ang katagumpayan sa pangalan mo lamang, Jesus. And Lord God, take this pain away sa lahat, Panginoon. Rinito, Panginoon, nakasalukuyang, Panginoon, dinadala ang sakit ng kanilang karanasan. Lord, take this pain away at palitan mo, Panginoon, ng joy and comfort us, Lord Jesus. Comfort us in every situation na dinadaanan namin. At tulungan mo po kami na sa lahat ng situation, Panginoon, sa lahat ng darating na sa buhay po namin, Ama, ikaw lamang ang tatawagan po namin. Ikaw lamang ang aming aasahan. Lord Jesus, salamat po, Lord. Salamat. Salamat. Sa'yo ang papuri, sa'yo ang ngalan, sa'yo ang kabanal-banalan, Panginoon. In Jesus' name we pray. At lahat po tayo ay sigaw, malakas na Amen! Amen! Amen. Puri ng Lord sa umaga po ito. At bago tayo dumako sa ating victory song, announcement lang po, sa susunod po ng Friday or February 20, lahat po ng couples na mag-join po sa ating love night, tama po ba? Ay tuloy na po this Friday at kung maaari po ay pakibigay na po yung ating registration nang sa ganun ay makapag-plan na po kami. At of course, sa mga UFW officers and FY officers, pwede po tayong maiwan dahil meron po tayong mahalagang pag-uusapan. Muli, ibalik po natin ang papuri sa ating Panginoon. Tinatawagan po si Brother Mark.